Hindi ko talaga maintindihan ang taong iyon. Ako naman pala ang dahilan kaya nagbago siya at nagising dun sa masamang trabaho niya. Pero ni katiting na attraction, wala siyang nararamdaman sa akin. Bulalas niya habang inilalabas mula sa refrigerator ang mga sangkap ng putaheng lulutuin niya. At alam mo bang mula nang dumating ang lalaki niyan dito, hindi pa rin ako kinakausap. Parang pinangingilagan niya ako. He's making me feel so unattractive. Hindi naman ako pangit Marami namang nagkakagusto sa akin kahit ayaw ko sa kanila And there's nothing wrong with me, hindi ba? Namalikmata si Rafael. Tila nalito ito sa paggamit niya ng salitang Akala siguro nito Japanese word iyon ng pagtatanong. Tila hindi rin nito malaman kung alin sa mga tanong niya ang unang sasagutin. Bukod doon, hindi rin nito alam ang tungkol sa pagpapalit ni Kit ng identity na si Ishmael ito dati. Sabihin mo nga sa akin, Rafael, bakit hindi naman lamang nagkaroon ng interes sa akin si Kit na iyon? Is there something wrong with me or siya itong may problema? Do you think lalaki siya or not? Gusto mo bang magkagusto siya sa'yo? Are you nuts? Ayoko sa kanya. Bakit naiinis ka dahil hindi siya na-in-love sa'yo? Tumaas ang kilay niya. Ay nako, bata ka pa talaga. Kulang pa talaga mga nalalaman mo tungkol sa aming mga babae. Medyo nahihilo na nga akong intindihin ang takbo ng mga isip nyo. Simple lang naman ang sagot dyan. Oo nga't hindi ko nagugustuhan pag nililigawan ako ng lalaki. Pero nakakaasar at nakakaapekto rin sa pride ko pag sinasabi ng isang lalaking dapat magkagusto sa akin na hindi niya ako nagugustuhan. Nanatiling blanko ang mukha ng binatilyo. Mukhang hindi nito maintindihan ng paliwanag niya. Napabuntong hininga siya. Forget it. Hugasan mo na lamang yung mga karne at gulay. Napailing siya. Paano naman niya ma-expect na maintindihan ng 15 anyos na binatilyo ang pagkainis niya kay Kit, gayong hindi nga nito makita ang relasyon nito kay June at hindi naman talaga totoo. Parang laro pa lang sa dalagita ang pakikipag-boyfriend nito rito. You know, Aki, I think Kit is a good person. Very adaptable. Napapakibagayan niya ang mga anumang sitwasyon. Alam mo bang madalas siya sa bahay? Kasundo na niya ang itay at ang inay ko. Ngayon lang niya nalaman iyon. Pero mukhang mabilis makipaglapit sa mga matatanda ang lalaki since kasundo na rin ito ang Lolo Gascon at Nanay Bernie. Anong ginagawa niya sa inyo? Nakikipagkwentuhan, pero ang hula ko ay inaalam niya sa itay ang mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid ng asyenda. Yung klase ng mga tao sa lugar natin, lalo na tungkol sa mga krimeng nangyayari at mga tao involved doon. Para bang kumukuha siya ng impormasyon at naghahanda sa kung ano man ang mangyayari. Mukhang determinado talaga siyang maging guardian ninyo. Hindi lang pala mga tungkulin ni Michael ang ginagawa ng lalaking iyon. Masigit pa roon. Aywan niya kung matutuwa siya tungkol doon. Since mula nang dumating siya sa lugar na ito, ay inako na niya ang pagtatanggol sa lahat ng mga tao rito since siya itong magaling na lumaban. At wala siyang maisip na anumang panganib sa pamilya nila. Tapos na naman ang problema nila sa Yakuza. I don't think dapat mo siyang isama sa listahan ng mga lalaking kinamumuhian mo. Rafael, nagpunta ka ba rito para bigyan ako ng lecture o para magpaturo sa akin ng pagluluto ng favorite na pagkain ni June? Magpapaturo. Paano nga pala ang paghihiwa sa mga gulay at karning ito? You know, kung gusto mo talagang maging isang magaling na cook, dapat mag-enroll ka sa cooking classes ko. Gabi naman iyon at wala kang pasok. Marami ring mga babaeng cute doon. Natitiyak kong marami sa kanila ang magkakakrush sa'yo. Namula ang pisngi nito. Baka hindi magustuhan ni Jun yun. Kung minsan ay gusto na niyang prangkahin ito. Sabihin dito nag-aaksaya lamang ito ng oras sa patuloy na paghabol kay June. Ngunit ang pagiging faithful nito, ang tapat nitong pagmamahal sa dalagita, ang siyang dahilan kaya napalapit ito sa kanya. Kung bakit itinuring na niya ito bilang pamilya. Rafael, anong gagawin mo kapag tuluyan na nakipag-break sa'yo si June?
Hindi niya gagawin yon. Mahal niya ako. Ipaalala kaya niya rito ang ginawa ng dalagita noong isang taon. Ang hindi nito pakikipagkita o pakikipag-usap man lang dito sa loob ng isang buong semester. Pareho kayo ni Satin na nag-iisip na hindi ako mahal ni June at pinaglalaroan lamang niya ako. Wika nito. Nagulat siya. Kung minsan ay nakakalimutan niyang mautak din ito, madaling makahalata. Kasi naman, parang bulag at bingi at pagdating kay June. Rafael! Ngumiti ito. Pareho kayong mali. June really loves me. Wala na talagang pag-asang maalis ang kabungan nito. Ganun naman talaga mga taong in love. Akala ng mga ito ay in love din sa mga ito ang gusto nila. Ang mga hindi naman talaga. Pero hindi siya kabilang sa mga iyon. Dahil kahit iniisip niyang dapat na ma-in love sa kanya si Kit, hindi siya in love sa lalaki. Wala siyang dahilan para magkagusto rito. Maaari sigurong hangaan niya ito tulad na naging paghanga niya kay Michael na inakala niyang pag-ibig. Pero hindi na siya bata. She was already enough to know how kung paghanga o pag-ibig ba ang nararamdaman niya. And she did not love Kit, or would she allow herself to love him? Kahit ipagpilitan pa ito ni Michael sa kanya. Besides, wala namang spark. Natigilan siya. Naalala niya itong tila nervyos na nararamdaman niya. Ang pagtigil ng paghinga niya. No! Malakas niyang sigaw. Nabitiwan ni Rafael ang hawak na gulay sa sobrang gulat nito. Sa likod bahay ay mayroon siyang spice and herb garden. Mas nakakamura kasi siya kung magtatanim siya ng mga ito kaysa bumibili pa siya. Kung kailangan niya ng fresh spices, madali siya makakakuha at nagagawa rin niya ang kanyang teknik sa pagpipreserve ng mga iyon para manatili ang aroma at lasa ng mga ito. Maya-maya ay gagamit siya ng mga fresh spices kaya nagtungo siya sa kanyang garden para manguha ng mga ipapagamit sa mga estudyante niya. Noon niya natuklasang sa mga punong malapit sa kanyang garden ay naroon din si Kit. Nagpa-practice ito. No doubt na hinahasa ang kakayahan sa pakikipaglaban sa tulong ng mga piraso ng sako na nakasabit sa mga sanga ng puno. Nakahubad ito, nakasuot na maluwang na pantalon. Pawisan nito. Muli ay napagmasdan niya ang mga pilat sa katawan nito. Ang mga pilat na hindi dulot ng anumang punyal o tama ng baril. Ngunit nanatiling normal pa rin ang paghinga nito. Hindi ito humihingal. Bawat kilos nito ay asintado rin. Matindi ang concentration nito sa ginagawa. Ngayon ay malinaw na kung bakit siya natalo nito noon sa labanan nila. Kung bakit ito naging mapanganib. Napatigil ito sa ginagawa. Lumingon ito sa direksyon niya. Gusto niyang ipaliwanag na hindi siya nagsusubukan nito. Na nandito siya para kumuha ng herbs at ng spices. Pero hindi siya nakapagsalita. Napatitig lamang siya sa mga mata nito. Nanatili itong walang imik. Nagsimulang humaba ang katahimikan sa pagitan nila. Bakit hindi mo pa pinapaalis ang peklat mo sa katawan? Pinaalis mo rin lang yung tattoo mo. Sa wakas ay nakapagsalita siya. Kailangan ko sila para hindi ko makalimutan ang nakaraan ko. Bakit kailangan balik-balikan mo palagi iyon? Hindi mo ba kayang magbagong buhay? Para makapagbagong buhay ako, dapat ay hindi ko makalimutan ang mga naging nagpagkakamali ko noon. These scars will always remind me of those. Kasama rin ba ang pagtitraining mo ito? Kailangan kong patuloy na itrain ng sarili ko. Ito ang tanging nalalaman ko. Ngunit hindi na ito ang gagamitin para pumatay ng tao. Ang kakayahan kong ito ay para maprotektahan ang mga taong nasa paligid ko. Sabi nito. Para mabayaran mo ang mga naging kasalanan mo noon? Ewan ko, ang mga naging trabaho ko noon sa Kyodai ay isinagawa ko ng walang anumang pagsisisi o pag-aalinlangan. Kahit ang pakamahak ng mga inosente at ang walang kasalanan. Lahat sila ay binigyan ko ng pagkakataong lumaban. Ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Katulad ng ginawa ko sa iyo, nang barilin ko kayo
Hindi ko intensyong patayin ng sino man sa inyo. Batid ko ang kakayahan mo, Aki, at ang iyong ugali. Natitiyak kong hahabulin mo ko. At sa paghabol mo ay magkakaroon tayo ng pagkakataong maglaban. You lost that fight, kaya para sa akin, may karapatan na akong isakatuparan ng misyon ko. Paano kung hindi marunong lumaban ang mga taong ipinapapatay ng Kyodai? Kung sila ay manghihinang tao, pinapabayaan ko sila at tinatanggap ang kaparusahan ng grupo. Napatutok muli ang mga mata niya sa mga peklat sa katawan nito. Napakarami ng mga iyon at ang mga sugat na pinagmulan ng mga iyon ay matitindi. Ngayon, naging malinaw sa kanya ang klase ng hirap na pinagdaanan nito, ang mga tiniis nito. Isa itong mabuting tao at sa kabila ng pagkakakulong nito sa isang grupong walang puso at kaluluwa, pilit pa rin nangingibabaw ang kabutihan nito. Hindi ako katulad ng mga iniligtas mo. Malakas ako, kaya kong lumaban. Pero dahil sa akin ay siniway mo rin ang utos sa iyo at itinaya mo ang buhay mo. Wika niya. Umiwas ito ng tingin. Ipinakita mo sa akin na sa kabila ng pinanghahawakan kong prinsipyo ng isang mandirigma, mali pa rin na basta ko na lamang tapusin ang buhay ni Numan. Because of that truth, you lived. Iyon lamang ba ang dahilan, Keith? Michael and Ryder believed that. Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Naglakad na ito palayo sa kanya. Totoo ba ang paniniwala nila? Sigaw niya. Oo. Huminto sa pagtibok ang puso niya. Inamin na nitong mahal siya nito. Ngunit nagpatuloy pa rin ito sa paglayo sa kanya. Malinaw na hindi nito kailanman ipapadama sa kanya ang pagmamahal nito. Na hindi nito iyon ipipilit sa kanya. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!